kabako bago. Nganak guys. Every year, before magsugod ang calving, dagan kayong preparation. Pero na ako'y na-realize. Ano sa kaha ka makaingon nga ready na bagid ka para sa calving. Mauto ko siyang gipangutana. Naatadri karon guys sa ato ang friend nga gamanid sa farm Pinoy gyapon. Tanaw na to unsay ang mga preparations sa ilahang farm para sa ilahang upcoming calving. Kung wala pa kakatrabaho sa dairy farm, ilak na ibalik. Calving is basically the busiest season of the year. For the next 3 months, halos walay pahulay. Hindi nakabot, James. Pagkailan, hindi nakabot. Masirado. Ina sobraan og kuan hugot. Come on. Up. Up. Hurry up. Kani baligyain na niya. Another 1 year. Baligyan na. 1 year pa. 1 year old pa ni. Relax na kayo sila guys. Busog na kayo. Maraming kao, no? Being a dairy farmer diri sa New Zealand, it's really a tough job. Kung wala kay preparation, wala kay plan ahead para sa imong farm, you will put your farm into risk. So dapat preparation yun before may tabo ang iyong gipangandaman nga season. Yeah, kano sa amang ka makaingon niya nga ready na gid ka sa imong calving. Well, ma-determine mo nga ready if mahimo nimo itong mga checklist nga imong prepare and imo na siyang ma-comply tanan. Okay. Akurat ko siyang tubag, wala gid siya nagisgot og confidence. Ang iyang gisgutan is sistema. Kanila tayo dan. Kanina magpuhar ko ni sa farm source. Sa man ta paingon niya? Karon ato ta sa farm source, usa sa store nga ginakuhaan nato mga gamit para sa farm kay mamalit ta usa sa mga paliton nato gamiton nato para sa calving. I would like to get some tips from my cafeteria. Yung unsa man imong mga kina-double check ya before ang start sa calving? First, gina-double check na ako ang health sa tuang mga baka. Kaya that is one of the main reason nga makasurvive ang isa ka farm. Kaya kung imong mga baka not healthy sa upcoming calving, there's a big chance nga makuhaan or dili na makompleto ang count or ang need nga count para sa imong farm. So if dili nimo maabot ang count sa for the whole season, nga kailangan nimo ana nga kadagan sa baka, there's a big chance nga dili nimo kabot ang imong production nga target. First, you need to double check the health. Sa calving season guys, ulan, tugnaw, and lapok. So kung dili healthy ang atong baka, diha may tabo ang risk nga mamatay sila tungod kay naglisod sila sa pag-adapt sa weather. One of the preparation po is to check kung functional pa ba ang inyong mga milk machine. Ito mga inflation ninyo ba, mga liners? Last season. Season pa mo nag-ilis? Oh. Kaya ang ting-ilis ninyo is middle sa season. Okay, diya naman mataas ang cell count. Okay, yapon. Summer ba? Laban ng summer. Kaya mga protein, mga fats, buo mo, mamao ba? At-address na yung shit guys.
Ipakita na ko ninyo ang mga utang dapat i-prepare. Natay, calving puller. Kani siya, gamito na to ni siya kung natay i-assist nga mga baka maglisod panganak. So next, ang ato ang bag or kitawag na to ni sa human is dextrose. So kanon doon natin milk fever, down cow, nagluya itong baka. Usan na siya kung ginagamit ang glucal. Next, natay mga leg bands, natay mga 3 teethers cow, butangan na to ani para natay ilhanan. Next, natay mga spray. So same as Japon. So natay mga treated cow, sprayhan na to og mga red paint para aware ta nga kana siya nga baka ang iyang milk dili pwede masulod sa to ang milk tank. And natay cream kay dili malikaya ang atong mga baka dry ilang nipple. So sakit sa baka kung i-caps on nato silang dry og kuan ang ilang mga nipple. So butangan nato cream para dili kay sila stress. Ang one of the most important mastitis test. Kaya atong mga new mom kailangan i-test nato ilang bak before nato isulod sa tong vat kung good quality na or dili pa. Any problems spotted? Same stuff as last year. Nothing too major though. Oh yeah. Jitters? Some of the jitters and some of the short pulse tubes on the go from the. Yes. So second, double check na to ang ato ang mga sagbot. Dili lang kay hatag lang tang hatag sa tuang sagbot. Dapat i-double check na to nga atong sagbot enough until mahuman sila panganak tanan. Kung wala kay preparation, wala kay double check para sa mong sagbot, para na sila, connect ra gyud na sila. Ma-healthy ang imong baka kung na kay enough feed supply para nila. Mao na siya ang dapat Padulong ni sila ang calf barn guys. Check na to dito. Sa inyong ginabuhat ron nito ya. moment gabutang mi og wood chips. Kato dito mo to igi andaman ni kuan. So uban dito nga nag-start na og butang og wood chips. Ano to kung unsa na ang progress dito. Ila ka hektarya na imong farm ya. Ako'y 120 hectares. Kumbaga 20% lang ang hili na ako dire sa para sa ato ang milking cows. Mao na bipis na niyo dito ya no. Magpapapag Na sila yung anak guys. So usa sa preparation na mo, mabutang tag wood chips para sa tuang barn. Ang barn is mo na ang diha matulog atong calves and of course diha sila magkaon. So kaning wood chips, purpose ani is to maintain dryness sa atong calves sa ilang tuluganan kay mo-absorb ni siya og mga ihi ang atayin nila. So para healthy ang atong mga calves. Butangan nato ni tanan, nanatay part diri nga na butangan na sa akong amigo. Ayo. As a second in charge ya. Unsa pa man imong ang mga preparation? Pre, ato yung tanawon ang farm nga ready na para sa next season. First of all, ang barn kailangan nga preparado na, kondisyon na, tanawon o kasi mga dapat tanawon nga hazard sa mga guya, especially before nga musulod ang mga guya, amo ni sila nga disinfectant, isprehan, tanggalon tong mga hugaw-hugaw, mga lapok-lapok, dapat siya nga clean and tidy gid siya. Diyon ang sa farm pod na mo, mga fence, mga kurente, amo nang ginahayo kay panahon nga labi na atong last month na ibagyo ang mga sanga nga nangatumba sa fence, kailangan nga amo na silang i-clear kay panahon nga abot na ang kuan calving, especially sa mga new moms. Pag hinay mong kurente, expected yun na nga maka-break out yun na kay labi na makadungog na sila tiyong sa guya. Lana atoon bisag na kurente o hinahinay mong kurente, laay mga baka nga ilahang simot-simuton, makadetek sila nga medyo hinay ang mong kurente, ila ginalatason, ila ginadamagan sa mota makita na og calf trailer. Muna nga kailangan kusog yun, kusog ang imuhang kurente sa mga new moms. Muna nga mo nang i-ready daan ang shed pod, amo nang i-ready dapat kondisyon sa daan, kaya ron nga once nga magsugod nag-milking, tuloy-tuloy na siya until the end of season. Mo na nga minor na lang ang mga problema dito na to sa farm job, minong mag-milking,
Bisag sa full milking na, nami hapon may mahimo nga mga farm job after breakfast. Pero ang mga major nga mga need namo nga himuon, diha namo himuon diri sa kay-off nga time. Amo ang nga mga race, amo ang ikuan, secure, ropes. Sa pagkakaroon, daghan kay mi og mga tropes nga lalom kaayo. Yan ami mga keeper. Di sila kaabot. Mag-inom sila sa tropes, magtakilid, mikan sa kalaw mo na kayo ang baka pag dili makainom og tarong. Dako posibilidad nga muubos siya production sa gatas. Manage og farm, pila na ka years? In total, sa ako ang career is pang 4th season na nako. Throughout sa imong upat ka season yan, sa in terms of preparation, na mga nagpag-go. Like, sa first, o i-compare nimo karon like, Every season, yun pwede nga same preparation ratanan. Everything may mga adjustment. Kay kung unsay wala nag-click sa previous ni mga preparation, dapat dili na to nimo siya buhaton. Make another substitute para ato nga preparation. Para mas mo nindot pa gyud ang going kung pan sa mo sa imong tibok season nimo. like for example, yun, sa Like for example, ani nga farm, ang akong preparation, ako yung mga designated paddock para sa akong calving mob. Dayon, pag abot sa actual nga calving, wala na ko siya anticipate nga kana nga paddock is swampy, kana nga paddock is dali malata. So kato nga preparation fail to siya kay na ako yung mga calves nga na risk tungod sa ulan. So this season dili na nako to siya gamiton. So mo na yung mga example sa mga changes nga dapat nimo i-take consider. Last season, ang wood chips nga mo ang ginagamit is sobra siya ka-fine. So dili to siya effective para sa akong mga calves. So this season, nag-request ko og lain nga wood chips. So mas baga siya, mas dagko siya og chunks. Feeling na ako kani siya mas mulast siya og dugay compare sa previous nga mga wood chips. So mo na siya yung mga preparation nga gihimo na ko before nga wala na ako siya himuha this season. So every season is different. Man, alsa. Ana? Cement ako mga ano? Mga beefies. Ini. At least tama tag-isa dali. So thank you for watching guys. Hopefully natay na learn sa ato ang video karon. Kuya, thank you ya. Oh good. Thank you po James sa pag-anhi sa pagbisita sa akong farm. Of course para pod nga ma-share na to sa ato ang mga inspiring mga farmer. Ma-share na to ato ang mga gamayng knowledge. At least kung naman sila plan nga mag New Zealand, na sila gamayng idea kung unsa may angay buhaton o angay andamon labi na sa calving nga season. Hopefully this is not the first and this will be not the last. Napay next. Thank you.